sinasabi na kalokohan ay nangyayari doon sa pagbenta ng mga insertion. Basically, ang insertion hindi naman masama per se. Kaya lang yung insertions dito is because binibenta nga. Di ba, hindi ako lang yung una nagsabi niyan, pero sinabi rin niya ni Engineer Alcantara, sinabi rin niya ni Yusek Bernardo na binibenta ni Saldico yung mga insertions. At ang unang pagkakataon na mangyari yung pagbenta ng insertions ay doon sa small committee. Small committee na walang committee report at walang minutes ng meeting. Pwede posible ka na hindi niya alam yung pinagagagawa ni Saldico. Aray ko! Diba? Kasi sabi nga ni Saldico, everyday magkausap sila ni former Speaker Martin Romualdez. So posible ba na hindi niya alam yung pinagagagawa ni Saldico? Tama. Yun lang naman yung akin. No? At hindi totoo yung sinasabi na yung corruption ay dahil doon sa implementation sa executive branch. Ulitin ko, yung bentahan ng proyekto, nangyayari pa lang yan doon sa budget deliberation sa House. Hindi pa yan umaabot sa executive branch. Pag napasok yung proyekto mo, magbabayad ka na. So doon nagsisimula yung corruption. Doon sa implementation. Hindi nga siya nagsisimula doon sa bidding eh. Doon pa lang sa ma-insert pa lang siya, yun, nagkakabayaran na. So doon nagsisimula. Vice chairs ng Bumuwelta naman si Navotas Representative Toby Chanco kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos questionin ang kanyang kredibilidad sa inilabas itong video message. At kaugnay po yan, makakausap natin si Congressman Chanco. Good afternoon po sa inyo, Congressman. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag. yes, Ruth. Magandang hapon po. Kung ito pong sabi ni dating House Speaker na binanggit kayo na dahil dito sa flood control anomaly sa pagsilip doon sa budget pero kayo daw po kasi ay dating Vice Chair ng Committee on Appropriations, so nung nagkaroon ng deliberasyon sa mga komite, sa plenaryo, bakit daw hindi nyo bin-ring up kung meron bang irregularidad? Okay, number one, ako ay isa sa 56 na vice chairs ng Committee on Appropriations. 143 members kami, isang chairman na si Saldico, isang senior vice chair, 56 vice chairman at mga membro. So ang tanging trabaho namin is, number one, is idepensa yung departamento na naka-assign sa amin. Number one po yun. Number two, kung titignan nyo po, panoorin nyo po yung mga video ng budget deliberations at kahit basahin nyo po yung transcript, wala pong tiga-majority ang nakapagtanong noong 2025 budget. Kung titignan niyo yun, lahat na nag-interpolate noon ay puro tiga-minority. Hindi ko alam kung may isang nakalusot, maybe one, pero kasi sinabihan kami noon na ang membro ng majority hindi pwede magtanong sa budget. And ang pinakamahalaga dito, Ruth, is this. Ngayon, ang tanong dyan is, pwede bang ginawa ni Saldico yung mga yon nang hindi alam ng former speaker? Yun ang pinakamalaking tanong. Kasi sinasabi niya, yung corruption daw is doon sa implementation. Hindi po totoo yun. Kasi pagbenta pa lang ng proyekto, pag ang proyekto ay may bumili at nailagay na doon sa budget, binabayaran na agad yun . So hindi totoong nagsisimula yung corruption doon sa implementation. Dito nga hindi pa nabibid, binibenta na yung proyekto at binabayaran na yun. So yung explanation nyo, sa punto nyo po nung dinedeliberate itong 2025 budget, wala po kayong pagkakataon na, binanggit nyo, hindi pwedeng magtanong, I think, kasi dapat parang, sinabi nyo na parang may mensahe na kailangan siguro sumunod na lang, at wala nang question doon sa budget. At naalala ko nga, ni-reveal nyo po itong small committee, kaya ngayon parang mas transparent na itong process. Pero ngayon, diretsuhin ko na lang kayo. Ano po bang mensahe nyo? Kasi sinasabi nyo na imposibleng hindi alam ng dating House Speaker ito, Anong mensahe nyo ngayon kaya Romualdez? Tinatanong ko siya, pwede posible ka na hindi niya alam yung pinagagagawa ni Saldico, di ba? Kasi sabi nga ni Saldico, everyday magkausap sila ni former Speaker Martin Romualdez. So posible ba na hindi niya alam yung pinagagawa ni Saldico? Yun lang naman yung akin. At hindi totoo yung sinasabi na yung corruption ay dahil doon sa implementation sa executive branch. Ulitin ko, yung bentahan ng proyekto, nangyayari pa lang yan doon sa budget deliberation sa House. Hindi pa yan umaabot sa executive branch. Pag napasok yung proyekto mo,
magbabayad ka na. So doon nagsisimula yung corruption. Hindi siya nagsisimula doon sa implementation. Hindi nga siya nagsisimula doon sa bidding eh. Doon pa lang sa ma-insert pa lang siya, yun, nagkakabayaran na. So doon nagsisimula. Kung yung sinasabi rin ni Congressman Romualdez na tila siya daw yung fall guy kasi ang iba pa niyang binanggit, itong si Senate President Chis Escudero at ito nga pong si dating Congressman Zaldico. I mean, yung mga sinasabing fall guy is yung mga maliliit na mga nakakulong ngayon. Kung walang mapapakulong na big fish, lalabas yung mga maliliit na nakakulong ngayon, sila ang lalabas na fall guy. Kasi ang iniintay ng tao, kung sino yung big fish na makukulong. Yung sinabi rin po niya na may alam daw ang executive department, yan po yan, sa Office of the President po yan, na kanyang pinsang buong ito si Pangulong Marcos, ano po ang reaction niyo dyan sa pahayag na yan? Hindi, ang sinasabi niya doon is, sinasabi niya, nagsisimula yung budget sa executive branch. Totoo naman, nagsisimula yung budget sa executive branch. Kaya lang, pag nagbenta ng proyekto si Congressman Zaldico, ano gagawin niya? Tatanggalin niya, babawasan yung mga proposed projects ng executive branch at papalitan ng mga proyektong binenta nila. Ganun na nangyayari, di ba? So, technically, nabago na yung proposed budget ng executive branch. So, hindi pa pwede puro doon sa executive branch. Kasi though executive branch ang nag-propose ng budget, pinapalitan nga di ba? Yun na nga, di ba yun ang issue ngayon, di ba? Dinadala nila sa unprogrammed appropriations yung items na originally nahandoon sa NEP o sa National Expenditure Program, dinadala sa unappropriated, doon nila lalagay sa UA, tapos nagbebenta sila, di ba? Nagbebenta sila ng Kasi proyekto. ang interpretation niyo po dyan ay totoo naman, di ba, ang Pangulo yung nagsusumite. Halimbawa, minsan pag SONA, di ba, ibinibigay po yung proposed budget. Yeah. So yun yung pagkakaintindi nyo dyan. Ano? Pero tingin nyo ba, hindi yung mga irregularidad or anumang mga anomalya, ay hindi nyo basta sabi na aabot yan or magsisimula pa yan or may role ang executive department? Kasi sinasabi nyo yung budget insertions or naiiba na yung itsura ng budget, ano? Oo. Okay, liwanagin natin ng mabuti. No? So number one, nagpadala yung executive branch ng National Expenditure Program. Yun yung President's budget. Ang nangyayari, para makapagbenta ng proyekto, tatanggal sila ng items doon sa National Expenditure Program at yun na ilalagay nila sa unoperated appropriations o sa unprogrammed appropriations o sa UA, tapos ipapasok na yung binenta nila, di ba? So hindi na siya totally President's budget. Yung binenta naman nila, yung corruption noon nagsisimula doon pa lang sa pagbenta. Hindi doon sa sinasabi niya, kasi executive branch nag-bid niyan, executive branch nag-implement niyan. Even before ma-bid out nga ng DPWH, even before ma-implement ng DPWH, yun na nga, nabenta na yung proyekto at nabayaran na yung nagbenta. In this case, si Congressman Zaldico. Kaya nga baka umabot doon sa substandard kasi sa laki ng binayad doon sa pagbili ng proyekto, hindi na nagkasya yung puhunan. No? So, posibleng yung corruption ay nag-extend doon sa pag-implement ng project under the DPWH. Pero ang tanong, saan ba nagsimula? Di ba? Nagsimula yan doon sa bentahan ng proyekto. Yung sinasabi po ni dating speaker na marami po siyang nalalaman, no? Tungkol dito sa administrasyon na to, or even sa dating administrasyon, tingin niyo po ba, parang pagbabanta ba yan na pwede pa siyang maraming idawit or marami pa siyang isiwalat? I think pagbabanta o nagbabargain siya kasi nakakapagtaka na ba? Bakit nagkataon yung pagsalita niya is kung kailan nahuli si Zaldico, no? I think maybe it's indirect message saying na isalba siya, kung hindi mandadamay siya. But it is very clear naman doon sa sinabi ng presidente doon pa lang sa SONA at nung pinaimbestigahan niya to, sabi naman niya wala naman siyang pro-protectionan, di ba? So umabot sa kanya hindi naman dahil pinuntirya siya noon. Talagang sabi nga ng presidente, doon tayo kung saan dadalhin ng ebidensya. Pero yung kanina binanggit kahit pinsan sila, walang magagawa kung umabot talaga sa kanya ebidensya.
Pero binanggit nyo na rin kanina yung timing doon sa pagsasalita. Ito nga po, humingi pa po ng travel authority, no? Para makalabas ng bansa. Ano pong masasabi nyo dyan? Yes, yun na nga eh. Kung titignan natin, was it purely coincidental na yung paghingi ng travel authorities pagkatapos mahuli si Saldico? And he had a statement there which shows na talagang ito ay reaction doon sa sinabi ni Saldico eh. Basahin ko lang. No? Meron siya sinabi doon na, saan ba yun? There are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interest. So parang siya na nagsasabi na may duda siya na si Zaldico ay kinakausap para gumawa ng storya na kasi ang kadugtong nito, sabi niya, so when the legal process is being used against me, against him, as a political demolition job, I have no choice but to defend myself. Sabi niya. So ibig sabihin yon, ang tingin niya, si Saldico ay gagamitin para gumawa ng storya na siya ang ididiin. Diba? Yun ang sinasabi niya dun eh. So siguro, ang kadugtong nun, nag-request siya ng travel authority, diba? Pero tingin nyo po ba baka kung lalabas ng bansa ay hindi na bumalik, uwi kaya sa ganyang senaryo? No, I'm talagang pabor ako doon sa ginawa ni Ombudsman Boyeng Remulla kasi ang hirap naman ng sitwasyon. Paano sabihin natin, I don't think they can take the risk, di ba? Kasi pag kunyari, pinayagan nila umalis, tapos hindi bumalik, sinong sisisihin? Di ba sila rin ang sisisihin yan sa huli? Sabihin, kunyari-an lang yan, talagang pinatakas nyo. No? So I think wala silang choice doon para magtiwala yung tao. Kailangan niyang gawin yon.